Ren, come here and say hi. Say hi to Sir Jazz. Come on, say hi, come on. We're doing vlogging. And then, ito po ay si Rin. Siya si Rin Isabel. Pinangalan namin ang resort sa anak namin na si Rin Isabel. Isabel came from the name of my grandmother. Here she is. Say hi. And this is Kiara, her cousin. And we want to say hi, and we're grateful that we can be in the video, right, Kara? Oh. So you guys can go. Good. At ito na, makakausap na natin yung may-ari sa Isabel Island Resort at dito natin malalaman kung paano talaga nila ito binibuild at ano ba talaga ang pinaghugutan ni ma'am at nakapag-isip siya ng ganito kagandang resort dito sa probinsya ng Biliran. So ako pala si Ann Weller Ding at may-ari ng Isabel Island Resort. Before ka, ma'am, naumpisahan mo tong resort na to, ano dati ang buhay ni Ma'am Ann Abrigo Willerding? Ako po ay pang-anim na magkakapatid. Isa lang na babae. Meron po Bunso akong kayo? 5 brothers. Yes, bunso po ako din, 5 brothers. Akala ng parents ko na hindi na sila magkakaanak ng babae. Pero nag-try pa rin sila hanggang sa yun. Nakapanak ng babae. Tapos, lumaki akong mahirap talaga yung buhay. As in, hirap. Ano yung hanap buhay ng parents nyo dati, ma'am? Yung mama ko, nagluluto ng kung ano-anong delicacies para lang makasuporta sa aming magkakapatid. I mean, imagine having 6 kids. Tapos yung papa ko, walang permanenteng trabaho. Kasi yung mama ko talaga yung nag-ano sa amin. I mean, nagtaguyod talaga. From elementary, yung mama ko, yung nandito sa bukid palagi. Tapos sinasama niya ako. May time yun na kaming dalawa ng mama ko pupunta dito sa farm. Nag-aano ng palay, yung sumasama ko sa kanya sa pagtatanim ng palay. Kumuha kami ng kuhol. Pero yung lupain na to, ma'am, sa inyo na talaga to? Sa amin na talaga to, oo. Before? Nung elementary ako, ganun po yung buhay. Ang sobrang hirap. Yung mga brothers ko naman, baga silang nagkapag-asawa. So may kanya-kanya silang buhay. Balik kami na lang nung isa kong kapatid na lalaki, yung natitira. Nung high school naman ako, ganun pa din, yung parang isang kahig isang tuka. Saan kayo nag-high school, ma'am? Sa Biliran. Biliran. Dito, sa Biliran National Agricultural High School. Mahirap din kahit pamasahe, ang hirap. Tapos yung mga baon, hindi ko na masyadong maano, pero mostly talaga yung minsan kanin lang. Tapos yung baon is like 7 pesos. Pero yung bahay nyo, nandun sa proper nung gusali? Sa proper. Pero dati may bahay kami dito. Pero I can barely think mga ano lang yun. Yung parang papag lang yung bahay namin. Yung mga kuya ko, tumutulong minsan sa pag-ano dito sa bukid namin. Matagal na talaga to, sir. Ano yung product nyo dito dati, ma'am? Sweet potato, meron ding mga kasaba, meron yung white siya na inaani tapos binibilad. Bago mo makain, kailangan mong sa dagat. Yun yung one of the fruit crops. Oo. So ang hirap talaga. Si mama from sun up to sundown talaga yun siya dito sa bukid na grabe yung sacrifices niya para lang ma-raise kami ng maayos. Daming challenges kasi yun nga, mostly yung pagkain talaga mahirap sa araw-araw. Tapos yun naman, may time yun na nasa mesa kami ng mama ko. Tapos yung nag-uulam kami parehas ng asin. Yung hindi ko makakalimutan talaga yun. So yun yung pinaghugutan nyo, ma'am, ng yung experience nyo nung araw na talagang kailangan magsikap talaga. So after nyo na mag-high school, saan kayo nag-aral kayo ng college? Yun nga po, college. Ang hirap din. First, tinulungan ako ng auntie ko na mapag-aral. Saan kayo nag-aral ng college, ma'am? Dito sa Naval, sa BIPSO po. Ano yung course nyo? Naval State University pa yun dati. HRTM. Nag-stop ako. Kasi yun nga, financially not stable, oo. And then tinulungan din ako ng auntie ko, yung kasama palagi ni mama.
na mag-stay sa kanila. Tapos yun, palagi niya akong binibigyan ng baon. Then nag-stop ako mag-stay kasi Si auntie niyo, ma'am, anong status ng buhay niya noon? yung auntie ko na, Yung tumutulong sa'yo? nasa Australia siya dati. I mean, until now. And then, something happened na parang may problema din siya. So, yun, nag-stop ako kasi hindi kaya ng mama ko. Nag-stop ako, pumunta ako ng Manila. Tapos, naghanap ako ng trabaho doon. Tumuloy muna ako sa kapatid ko, but then wala naman akong nahanap ng work doon sa kanya. Pero very supportive yung kapatid ko na lalaki. Shout out to Brother Arnel. And then, pumunta ako sa pinsan ko sa Laguna. Doon po ako tumuloy sa kanya, which is she's so nice also na, patuloy na ako. Kasi, dati, siya din yung tumutulong minsan sa amin nung meron pa siya. Yung nakakaano pa siya, nakakaluwag. Tumuloy ako sa kanya. Nag-work ako as a factory worker doon. Anong kumpanya mo? Parang yung sa mga piyesa, sir. Okay. Oo. So, yung sahod, my goodness, mga 4,000 quincenas lang yun. Tapos, nagsisend pa ako kina mama. Kasi nga, syempre, alam ko yung status nila dito mahirap. So, nagsisend ako. So, magkano lang yung natitira sa akin, tapos mag-share pa ako. Kasi, yun naman dapat mag-share, di ba, pag nakikituloy ka lang. Yun. Then, sabi ni mama, uwi na lang ako. Pinauwi niya ako, nag-continue ako sa pag-study. And then, Pinagpatuloy niyo yung HRT? oo. HRT. And then, nagka-financial problem na naman. Sabi ko, my goodness, hindi na siguro ako makakatapos nito. Which is, yun lang talaga yung pangarap ni mama na makapagtapos ng pag-aaral. I mean, sa aming magkakapatid kasi wala talagang nakatapos ng pag-aaral. Yun, sabi ko, hindi na ako makapagtapos. Pero hindi ako, parang sa isip ko, kung give up ako, I mean, hindi ko ma-achieve. Yung hanggang dito na lang talaga ako, sa province, ganito, makapag-asawa ko ng ganito. Tapos sabi ko, hindi, kailangan ko pa rin itry. So, nag-try ako, pumunta pa din ako sa Manila. Pero hindi pa kayo natapos nun sa pag-aaral? Hindi pa. Mga anong taon yun, ma'am? I think year 2011. Kasi pag-graduate na ako noon eh. Mag-on-job training lang ako. So yun, bumalik ako sa Manila. And then, while nagtatrabaho ako, nag-on-job training din ako sa airplane tickets and then sa housekeeping sa Pasay Banda. So yung pinagsabay ko po yun hanggang sa may nakilala ko na teacher na sa BEPSO na mabait naman, considerate naman. Sabi ko, maliliit yung pagpasa ko ng mga requirements. Umuwi ako, tapos yun, nakapag-graduate din. Grabing challenges po before ako nakapag-graduate. And then, natuwa si mama kasi finally, may anak siyang nakapagtapos. So, I was very proud na kahit pa paano nabigay ko yun sa kanya. Pagkatapos nung graduate sa college, ma'am, saan kayo nagtrabaho uli? Or? Sabi ko, bumalik ako dito. And then, gusto ko sana magtrabaho dito kasi malapit sa parents ko. Kaso wala talaga eh. Sabi ko, hindi mag-end up yung buhay ko dito. Kasi walang work. So bumalik ulit ako ng Manila. Tapos doon ako nagtrabaho. Yun nga, na-meet ko yung husband ko. We were friends. We became friends. And then, yun po, nagkita kami. And then, din po kasi siya Christian. So, parang yung namin sa Believe in God. Nag-meet kami until nagustuhan niya yung family ko. Mabilis lang po yun. Dinala niya agad ako sa US. Nag-work ako doon sa office niya. Saan si sir sa US, ma'am? Sa Nashville, Tennessee. May anong business niya doon? Landscaping business. Ano yung naging buhay niya doon sa ibang bansa? Naman po, maayos yung buhay ko doon. Kahit na homesick ka, di ba po? Homesick ka, tas yung first year ko, ang hirap po kasi namatay din yung kuya ko eh. Before po, kasi ako nagpunta ng US.
before New Year, namatay yung kuya ko. Kasi tumulong siya sa electric thing sa TV yata yun, and then na-push back siya. So, niya. So, grabe po yung trauma ko noon. Kasi, parang hindi ko talaga matanggap. Few days lang, then, pupunta na sana ako dito para mag-buy sa kanila. Yun din, namatay din siya. Yung first year ko doon, ang hirap kasi namimiss ko yung parents ko, namimiss ko yung kuya ko. Siya lang yung pinaka-close ko nung mga panahon na yun na Pangalan nyo na kuya ma'am or yung sumunod. yung Sumunod sinundan ako nyo? sa sinunod ko. So, grabing challenges. Tapos, syempre, may mga adjustment pa lang kayo ng marriage nyo. So, yung parang grabe yung culture shock, yung food, yung environment, parang ang hirap. But then, slowly, parang na-adapt ko naman. Adapt ko naman siya. Pero kung akong tatanungin, gusto kong tumira dito. Pero sino yung nakapag-isip ma'am na bumuo kayo ng isang napakagandang resort dito sa probinsya ng Bicol? Both kami. Kayong Oo. mag-asawa. Oo, kasi parang nakikita namin yung potential. And then plus yung kuya ko, si Kuya Rene ko, yun din yung sa amin na yun na maganda yung resort. Tapos yung si Kuya Leo ko din, parang nag-suggest din yun na maganda din yung ganun potential. And then, but sabi namin, why don't we build like a kid pool? So, kasi parang natatakot kami sa adult pool, sir, kasi baka nga yun, mga lunod-lunod. We built kid pool muna. Kasi maraming nag-demand ng adult pool. Nano din namin yung adult pool. Binuild din namin. Tapos yung rentals, yung 3 rental rooms. And then sabi namin, parang may kulang pa din. Kailan talaga to siya nag-umpisa ma'am yung nag-umpisa yung construction dito? Mga anong taon? 2024. 2024. So, 2 years ago. Mm-mm. Ang bilis, no? Oo. Bilis lang. 2024. And yun nga, we did a pavilion kasi para may kung mag-order yung mga tao, and then drinks, and then hanggang sa slowly, nag-ano na siya, maayos na. Kaya yun po. Then cottages, Pero sino yung nag-isip sa dito ma'am? Landscaping? Siyempre siya. landscaping, yung mga friends ko. Sila talaga yung nagtrabaho dito. Yung mga trees naman dito na to. Gusto ko nga yung mas pa sir na trees eh. Mas maraming Mas maraming trees, more shades. Kung pwede lang i-transplant yung mga yung mga trees, mas maigi sana. Kaso hindi. At gusto talaga nung husband ko na sa landscaping din kasi he's in a landscaping business. Kaya niya sa akin na i-manage kung yung pagla-landscape dito. Ano yung mga struggle nyo dito ma'am? Pag yung nasa kuan pa siya, yung i-build nyo pa yung area na to? Ay, yung mga yung malalaking bato. Okay. Oo, So as in. malalaking bato pala dito. Mm-mm. Tapos anong ginawa nyo dun? Pinasabog nila. Tapos dinig talaga siya. Grabe yung preparations. Yun lang naman. And then yung water. Kasi hindi pa namin na talaga yung water source until we found a good water source. Then electricity. Yun po. Kaya nag-decide na kami na magpa-solar. Bali ma'am, yung mga building na to, Mhm. may mga plano pa kayong itatayo na building o Hopefully po, sir. Like basketball court. sa ngayon ma'am na build nyo na tong itong resort na to. Pagdating sa management, di naman kayo nahirapan. Hindi naman po kasi kung may issue like ina-address, gusto ko i-address kaagad. Paano ang naging sistema nyo sa pag-handle ng business? Yun po, may group chat kami. Tapos kung may issue, inaano po agad ako ni Junjun. Like, mini-message. Then, nag-ano naman ako kaagad. Nagtatawagan kami. And then, yun, sinusolve ko kaagad yung mga possible solutions na pwede Bali, namin. ikaw rin pala talaga yung hands-on sa mga ganong problema pagka Oo. may Yes, sir.
Kasi sabi ko sa asawa ko, since busy ka na, since may mga business ka nang inaano, ako mag-handle sa Isabel Resort. Hindi maiwasan yung mga problema. At sabi ko, yung main concern natin is yung resort. Kung ano yung mas makakaano sa resort, mas makakabuti gawin natin. And I always remind din na dapat talaga, mag-teamwork. Kasi yun yung key. Teamwork talaga din. Then, makinig kung ano yung concerns ng mga guests natin. Kung may suggestions sila, recommendations. Yung goal pa namin is makapag-employ nga ng... Yung first goal namin talaga is ma-employ yung mga kapamilya namin na walang trabaho. And then, no need na sila na magtrabaho sa ibang lugar. But ngayon, mas lumalawak yung goals pa namin na makapag-employ na naman. Ano yung maibigay niyong mensahe doon sa mga kapag abroad ma'am o yung mga OFW? Yung personal message ko, yun, alagaan nila yung sarili nila. First po yun. And then, kasi kung hindi nila alagaan yung sarili nila, hindi nila maalagaan yung mga loved ones nila. And then, secondly, mag-save. Mag-save and then mag-invest. And then, i-ano nila kung anong goals nila. But not only that, kailangan din na, syempre, mag-give back to God. Kung ano yung, alam mo, hindi naman sa atin to. So, pinaghirapan natin to, but then God gave us strength. And then, so, yun nga, mag-give back to Him. Kung may opportunity tayo na tumulong tayo. Yun po yung message ko. So ano yung pamamaraan niyo ma'am sa pag-give back sa Panginoon? Sa akin naman po instant. Kung may nakikita ko, feel ko talaga tinutulungan ko kaagad. Oo. And then yearly na pamimigay namin ng mga relief goods. Gusto ko din yung mga at least healthy foods. Yung nakakaya namin na ibigay like chicken, vegetables, yun talaga yung gusto ko ipamigay, fish. Payong, chinelas. Every anong taon? Every year po. January. Pag ano talaga ng taon. January. Mm-mm. Tapos may narinig kasi ako na nagpapa-dental din kayo. Oo, yes sir. Ano yun? Yearly Same din po, oo. Tapos, nag-ano din kami ng medical. Dental and medical, oo. Yung mga, ma'am, yung mga inimbentahan nyo lang sa mga ganong okasyon, yung mga ganong events, yung mga taga dito lang sa Busay. Mga taga dito, but, naman po municipalities are welcome. Okay. Kung gusto nilang pumunta dito, wala naman talagang, yun, pili. Hindi naman sinasabi na, taga-saan ka? Hindi ka pwede dito. Doon Ang ka. galing. So yun ang napakagandang, yun talaga ang importante din Oo. pagka nagbigay tayo, mas binibless tayo ng marami kaysa mga But tinutulungan. gusto nga namin na anonymous kasi mahirap pag gusto namin anonymous lang. But minsan hindi naman pwedeng ganun kasi syempre mga kilala mo din lang. Yung mga tao. Yun lang, tumulong kung kaya mo tumulong. Actually, yung message ko talaga, college naman sa mga college students, yun nga po, enjoy and then mag-aral ng mabuti din. Tapos wala lang po kasi ako talaga wala naman akong planong maging mayaman, sir. Wala talaga. Gusto ko lang yung simpleng buhay. But then hindi ko alam, si God, alam niya talaga yung siguro hirap ng buhay mga pinagdaanan mo. Alam niya lahat. So, hindi ko din alam paano ko umama sa ganito. Hindi ko naman sinasabi silang focus your goals kasi kahit anong focus mo sa goals mo, kung si God, iba yung plano para sa'yo. Wala din namang yung sa akin lang yung maging mabuti kang tao na makatulong. Yun po. And then, God will do the rest. So ano yung message mo doon sa parents niyo, mama? Parents ko, yun po, thankful ako sa kanila kasi lumaki ako, may takot sa Diyos, yung alam ko, I believe in God, yun po yung first na inano ko sa kanila, pinagpapasalamatan. Secondly, yung mga pangaral nila sa akin, yung mga, kahit pag-strike nila sa akin,
And then, nagpapasalamat ako sa papa ko na kahit na walang permanenteng trabaho, yun, mapagmahal. Siyempre, most of all sa mama ko. Kasi sinaguyod niya kami magkakapatid kahit yun, ang hirap-hirap ng buhay. Yung mga sacrifices niya, hindi matutumbasan. Kaya, yun, ginagawa ko din yung best ko, yung kung anong maibibigay ko sa kanya. Mama ko talaga, grabe yung sacrifice ng sir nung mga bata pa kami. Sino bang mas strict, si mama mo o si papa mo? Si mama. So ano yung mai-message mo doon sa mga parents na mga strict o at sa mga bata na naka-experience ng mga strict na parents? So, Sa mga may parents na strict, okay lang yan. Maging sweet lang kayo. Love them. Kasi at the end of the day, maano mo din, bakit sila nag-strict sa'yo ng ganun? Para hindi kayo mapariwara. malaki ba yung factor sa strict na parents na maging successful yung isang anak? I think so. I think so naman. Pero nasa sayo din yun, sir. Sa pagkatao mo din yun. Kasi kahit gaano pa ka-strict yung parents mo, kung lalabag ka talaga, wala talaga. Message nyo kay husband nyo, ma'am? Thankful to him na ganun yung pag-love niya sa family ko. Very supportive. Pati love niya yung mga tao na minamahal ko dito sa namin, sa baryo namin, kahit yung kahit hindi kababaryo namin. For Ren naman, lumaki kang mabait, magalang, and then gusto ko na tumulong din po. Lumaki siyang matulungin. Yan po, mabait. Lahat ng customers naman, maraming salamat po sa inyong lahat sa pag-support ng Isabel Resort. Yung goals po namin ay hindi lang magka-profit, but to also help to other people at the end of the year. Yun po, yun yung goals namin talaga. Sa lahat ng viewers namin ngayon, please come and join Isabel Island Resort. Yun nga, every day, punta po kayo dito, mag-enjoy, mag-chill, mag-relax sa natures. So yun guys, halimbawang isa ka sa mga gustong mag-relax sa buhay at gusto mong ma-experience yung nature dito sa probinsya ng Biliran, bisitahin nyo yung Isabel Island Resort. Nandito lang yan sa Barangay Busali. At kung isa ka sa mahilig magmotor at gusto mong ipa-maintenance ang mga motor ninyo, pwede nyo kaming bisitahin sa Cycle Care Motor Shop dyan sa Nabal, Padrino Cinte Street, bandang unahan lang ng 7-Eleven, katabi ng Nice Burger Junction. So hanggang dito na lang guys sa episode na to, at maraming salamat sa panonood, at pasalamat din ako kay Ma'am Ann, yung may-ari dito, na may-ari sa Isabel Island Resort, dahil sa binigyan niya tayo ng time na makahalubilo at makakwentuhan si Ma'am kahit mga ilang minuto o oras. So hanggang dito na lang muna sa video ko na to ngayon guys, at kung nagustuhan mo ang video ito, paki-like, share and follow my Facebook page at YouTube channel, at pahit na rin ng notification bell para lagi kayong updated sa tuwing may upload ako na video. See you next time. Brum brum, bye!